Jesus, sa oras to mahal na Pinoon, sa aking pagdadala ng balang mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at paglangis. Buksan mo, Diyos, pangunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kailang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ibanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin o magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-alangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dearest Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. We cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and dearly beloved and honorable assistant, Pastor Lina Comon Almeida. Also greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved webcast viewers, hallelujah, each and everyone. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal, ang ating po mga Biblia dito po sa Romans chapter 8, verses 24 up to 25 sa Tagalog at Ilocano version. Kindly lang po. Dito sa Roma 8:24 hanggang 25, ganito po nasusulat. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Amen. Ilocano version. Dito po sa Taga-Roma 8:24 hanggang 25. Tababenda ito'y namnama may selakan tayo. Ngem inanama amakita isu ti saan nga inanama. Ta sino ti aguray iti makita na. Ngem no namnamain tayo ti ditay pay makita ururayan tayo asianus. Amen. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it? So tayo po ay naliligtas sa pag-asa, no? We are saved by hope. So sabi po dito sa Bible, minamahal, hope in what we don't see yet, but trust it will happen. Yan po yung sinasabi ng Bible about hope, no? Hope is a confident expectation of what is to come. Hindi mo pa nakikita, ikaw ay umaasa na ito ay darating sa'yo. Amen. Everybody say praise the Lord. So, huwag talaga tayong mawalan ng pag-asa, no? Kung ang ating beloved parents in the Lord ay nawalan ng pag-asa nung dumating ang mga pagsubok sa kanilang buhay, nung pag-start pa lang sa banal na gawain, so wala sanang milyon na maliligtas sa buong mundo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. So ang ating kagalang-galang at minamahal
na mga magulang sa Panginoon ay dumaan po sila ng katakot-takot ng mga pagsubok nung nag-umpisa pa lang ang ating banal na gawain, ang ministeryong ito, minamahal. No, hindi po financed by foreign missionaries. Wala pong nag-finance na mayayamang membro. Nag-start po ng zero, minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ginamit ang ating beloved parish in the Lord. Hanggang nagkaroon ng mga katuwang, ng mga manggagawa. Hindi po mga graduate ng mga kilalang universidad. Sila po, minamahal, ay dati nasa madilim na buhay. Ang iba ay wala pong mga pinag-aralan, minamahal. Oh. Dating laman ng kulungan. Dating may mga bisyo, may mga karamdaman. So makita mo talaga, minamahal, na ang nagpapalago at nagpaparami sa mga naliligtas ay ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, yan po yung nabasa natin sa Romans chapter 8, verse 24-25. Hope that is seen is no hope at all. We wait for it with patience. No? Ating pong inaantay na may anong patience? Pagtitiis. Amen. So yung mga umaalis, yung tumitiwalag, yun po yung nawalan na ng pag-asa, no? Ayaw nilang magtiis. Amen. So what are we gain having hope? So ano ang makukuha natin? Na tayo ay mananatili sa ating pong pag-asa. Tayo umaasa sa pangako ng mahal na Panginoon. Hindi po pangako ng tao, minamahal. Pangako ng ating Diyos na buhay. Amen? So, having hope gives us strength in tough times. So, pag nandyan yung pag-asa, yan ay magbibigay sa iyo ng kalakasan sa panahon ng mga pagsubok. Mabasa po natin yan, minamahal, sa Isaiah Kapitulo 40, versikulo 31. No? Isaiah chapter 40, verse 31. Ating pong basahin sa Tagalog at Ilocano version. Dito sa aklat ni Propeta Isaias, 40, talatay 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay nagbabagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakat at hindi mga ngihina. Amen. Ilocano version. Dito po sa Isaiah 40, talatay 31. Ngem dagiti agpanuray ken ni Jehova, pabaruyan danto ti pigsada, agpangato danto asi papayak akas la agila, agtaray danto ket dida mabannog, magnadanto ket dida agkapoy. Amen. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Renew their strength. Ano po ang ibig sabihin ng renew? So, mayroon po tayong nakikita na talagang masigasig na naglilingkod, mainit na naglilingkod, tapos biglang naglaho, biglang nawala. Because they don't renew their strength. Amen. Ha? Lahat naman, minamahal, kailangan renew talaga. Oh. Kasi
darating talagang panahon na manlulupaypay ka. Everybody say, praise the Lord. O di ba, ang prayer doon sa Salmo, renew my spirit. Oh? Amen? So, sabi dito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall mount up with wings as eagles. So ang mga agila, pag sila po'y lumilipad at gusto nilang pailalang lang tataas, no? Kung gusto nilang lumipad na sila po ay tataas, minamahal, sasalubungin nila yung hangin. So itatiming nila na malakas ang hangin. Amen. So, hindi sila makalipad ng pataas kung hindi malakas ang hangin. So, pag malakas ang hangin, yun ang panahon na lilipad sila at magkaroon sila ng lakas na pataas. No? Yan po yung sinusundan ng theory ng eroplano. So, ang eroplano pag lumilipad, ito po ay sasalubong sa hangin. Hindi po siya lilipad na kung saan yung papunta yung hangin, doon siya papunta. Pag landing, ganun yung landing. Kung saan papunta yung hangin, doon sila susundan yung saan papunta yung hangin. Pero pag ito ay lipad, sasalubungin yung hangin. Ganun ang agila minamahal. So kung i-apply ito sa buhay ng mga anak ng Diyos, buhay ng mga manampalataya, pag darating yung mga hangin ng mga pagsubok sa ating buhay, huwag nating talikuran, salubungin natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Habang sinasalubong mo ang mga pagsubok sa buhay mo, mapinansyal man yan, pisikal na pagsubok man yan o pag-uusig, magugulat ka, lalo kang itataas ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Lalong lalakas yung iyong pananampalataya. Amen. Lalong titibay ang iyong pag-asa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, strength in tough times. Motivation to keep going. No? Ma-motivate ka. Ano bang motivate sa Tagalog? Anong motivate? Halimbawa, ikaw ay nag-aral, tapos mahirap lang yung pamilya nyo, pero nagsusumikap yung mga magulang mo na ikaw ay makatapos sa pag-aaral, doon ka ma-motivate. Instead na magbabarkada-barkada ka, instead na magpa-banjing-banjing ka sa pag-aaral, hindi ka pumapasok sa pagbabarkada, seryoso ka sa pag-aaral mo dahil na-motivate ka, nakikita mo yung paghihirap ng iyong mga magulang. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ganon din, binamahal sa paglilingkod. Ikaw ay umaasa na darating ang panahon, iaangat ka ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So doon ka ma-motivate. Ito ay, sabi ng ating pong beloved Brother Benji, mag-uudyok. No? So mas malalim pa doon, yung pag-uudyok. Yung iba naman na motivate sa pag-aaral dahil mayroon silang nagustuhan na mayaman, no? Mahirap lang siya. So gusto niyang magpakita ng kaya ko to. Kumbaga darating ang panahon, aangat din ang buhay ko. So ganoon. So namomotivate ka. So pag ikaw ay mayroong pag-asa, it will motivate, motivation to keep going. No? Patuloy na maglilingkod. Philippians chapter 4 verse 13.
Sa 4:13 ng Pilipos, ito po ang nakasulat. Basahin po natin at pakinggan ng mainam sa Tagalog at Ilocano version. Dito sa masulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 4:13, ganito po nasusulat. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Okay. Dito po sa taga Pilipos 4 ang talatay 13. Mabalinak dagiti amin na banbanag kaputi dayjay mamapigsa kanyak. Amen. I can do all things through Him who gives me strength. Sinong nagbibigay sa atin ng kalakasan? Siyempre, ang mahal na Panginoon. Amen. So, sabi kaya ko to. Kasama ko ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Sabi ng Malapinon, for without me, you can do nothing. For without me, you can do nothing. So, yun ang yung ating motivation. Pag alam mong kasama mo, mahal na Panginoon, walang bagay na hindi mo kaya. Amen? Everybody say, praise the Lord. So sabi po dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So siya yung nagpapalakas sa atin. Kaya ko to dahil kasama ko si Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, pag mayroon kang pag-asa, it will give you strength in tough times, motivation to keep going, peace knowing God is in control. Ayun. So, payapa yung isip mo. Hindi ka nababahala. Knowing God is in control. Amen. Philippians chapter 4, verse 7. 4:7 ng Pilipos. Dito sa 4:7 sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ito po nasusulat. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa iyong mga puso at iyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa Ilocano version. Dito po sa Pilipos 4 ang talatay 7. Ket tital na ti Diyos at daigen na ti amin apan nakaawat ayuwanan nanto dagiti puspuso yo ken dagiti panunot yo ken Kristo Jesus. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Diyan pumapasok ang mga lingkod ng Diyos para mabigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan, lalo na sa mga law enforcers, no? So mayroon silang tinatawag na internal cleansing. Dahil napapansin nila na nasisira yung kanilang organisasyon, mayroong mga iskalawags. So nakikita nila minamahal na walang ibang solusyon. Kasi kung training ang pag-usapan, sobra na nga sa training. Nahihising pa nga yung iba. Parang madisiplina lang. Kung pagtuturo ang pag-usapan, sobra na yung kanilang nalalaman sa mga akademi. Mayroon pa rin mga lumilihis. So paano maagapan ito minamahal para hindi tuluyang mawasak ang organisasyon? So diyan pumapasok ang ibanghilyo ng kaligtasan. Amen. Everybody say praise the Lord. So nakikita nila na kailangan natin ang mga mangangaral sa salita ng mahal na Panginoon. So tinatawag nilang life coach. So kailangan natin ng coach sa buhay natin. Di ba?
So, mayroon lang mga life coaches. So, mayroon pong nag-o-offer, libre, mangaral. Kailang minamahal, dahil sila ay busy sa kanilang trabaho, so bigyan nila ng 15 minutes. No? Basta ma-pray-over sila bago sila pupunta sa kanilang mga duties, may mga sa field, no? Nung tayo ay napagbigyan at napansin nila, minamahal, kakaiba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi habang tayo nangangaral ng Ebanghelyo, mayroon tayong mga patutuo. Amen. Hindi lang salita, minamahal. Sabi nga ng Bible, for the kingdom of God is not in word, but power. So hindi lang salita. Yung salita na dala natin, kasama ang kapangyarihan ng Diyos. So hindi lang 15 minutes ang binibigay sa atin. Okay na sila kahit isang oras. Basta Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, malaking bagay na po yun. Ha? So, meron ako nabasa na may plano sila na mismo sa academy, doon na sa academy. No, habang hinuhubog pa lang, habang tinuturuan pa lang yung mga future officials, na magiging mga lieutenant, magiging mga general, magiging mga captain, tinuturuan sa academy. Ngayon po, minamahal, ay mayroon na po silang balak na isama sa kanilang pagtuturo sa academy ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Kasi dati, minamahal, gusto nila na huwag pag-usapan ng Diyos. Para ang isang sundalo o isang pulis, gagraduate siya na mayroon siyang, kumbaga, instinct sa isip niya, buo yung isip niya handang pumatay. No? Kumbaga, alisin yung patungkol sa Diyos para huhubugin ang mga kasundaluhan, kapulisan na ready to kill and to be killed. Parang nawala yung patungkol sa Diyos. So, pag graduate mo, para kang robot. No? Ganon din ang mga terorista, minamahal, ang mga NPA. Inaalis nila yung patungkol sa Diyos para pag mayroon silang kalaban, hindi sila maawa na pumatay. So, pag ganon ang kanilang katuruan, so talagang akala mo mga manok na tinitrain sa sabong. Na pag magkakita, talagang magpapatayan kagad yan. Ngayon na-realize nila, hindi pala ganon. Pag wala pala ang mahal na Panginoon, wala silang magagawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Sabi ni Kristo, for without me, you can do nothing. So, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So makakamtan po natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen. Ang kapayapaan na yan ay hindi makukuha sa karunungan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At panghuli, a future perspective. Pag mayroon kang pag-asa, mayroon kang tinatawag na future perspective. Ano po ang future? Kinabukasan. Ano ang perspective?
Kung minsan mayroon kang makikita sa billboard, perspective. O halimbawa, bahay, itatayo. Nakalagay doon, perspective, makita mo yung bahay na itatayo. Ganun palang itayo dyan. Yan yung forma ng bahay. No? Kung halimbawa, mansion, yung magpatayo pala sila ng mansion dyan. Ganun pala ang forma. So, anong makita mo sa perspective? Yung drawing ng bahay. Ano yung nakita mo sa drawing ng bahay? Front view lang? Side view? So kung front view lang, makita mo, hindi perspective yun. So makita mo doon sa bahay na dinrawing o mansion, pag perspective yan, makikita mo yung front view, part ng side view, at top view. So makikita mo yung atip. Yung part ng atip, side view, front view, tapos yung ground niya, ng surroundings. Yun yung perspective, no? So, future. So, sa pag-apply po natin sa spiritual, wala naman sa ating, hindi natin ma-drawing yan. So, ano po yung future? Yung inaasahan natin. Hindi lang sa pagbabalik ng Malapinoon, mayroon siyang mga pangako, pagpapala. Amen. Amen. Habang lumalago ang gawain ng Malapinoon, pinapalago din ng Malapinoon ang ating buhay. Amen. No? So, pinagpapala tayo. Yung dati walang sasakyan, ngayon may mga sasakyan na. Dati walang chapel, ngayon may mga chapel na. Hindi lang 100,000s, ang iba worth million. Amen. So yung ibang mga kapatiran, nagdo-donate sila ng lupa para mapatayuan ng chapel. Katulad ng ating pong kapatiran sa Malig, mayroon pong dinonate doon na 2,000 square meters. Dalawang kapatiran yon, magkatabi yung kanilang lupa. So, nag-donate yung isa ng 1,000 square meters, yung isa naman 1,000. So, pinagdikit yung dalawa na yon. So, 2,000. Ngayon, mayroon silang nabintang lupa, tapos nakiusap na itayo ng chapel. So, pinatayuan na natin, umpisa na yung pagtayo ng chapel. Dinrowing, yung chapel, yun yung perspective. Ito yung future na chapel natin. So, akala nila, kubo-kubo lang yung i-drawing. So, sa bakal pa lang, sa haligi na 30 na haligi, hindi pa umabot ng 30 yung haligi na nagawa, 20 plus pa lang yata, ubos na yung 100,000. Bakal pa lang yun. Wala pang dugtong yun, yung bakal na ginawa haligi. So, hindi pa nilagay doon sa butas. So, kailangang magbutas pa. Mabuti na lang yung mayor ng Malig ay magpapagamit ng backhoe. So, krudo na lang siguro ang atin. So, butasin yon. Kasi kung magrenta ka ng backhoe sa dalawang butas, 3,500 ang bayad. So, more than 1,500 per butas. No? So, ilan lang ang kapatiran doon? Wala pang 50. Pero hindi po sila nawalan ng pag-asa. Mayroon po silang perspective na magkaroon ng sariling chapel. Dahil doon po ang ating beloved minister, Weldy James, ang ating beloved minister Pogs, pumunta doon para mag-groundbreaking, minamahal. So, nagkakaisa po sila. Kumbaga, inaangkin nila, sige, mag-pledge kami, isang poste. Kung 30 ang poste, 30 kapatiran, tagi-isang poste. Magkano po ang budget sa isang poste? Kulang-kulang 10,000 para may patayo. Balagyan ng concrete yan. So, pag mayroon kang perspective sa buhay, mayroon kang pag-asa, nagtitiwala ka sa Malapaynon na ikaw ay gagamitin niya, walang imposible sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Kung tuloy-tuloy ang pagpatayo dyan at matapos yan, minamahal, yan siguro yung pinakamalaki sa buong Cagayan Valley. No, kung matapos yan, pinakamaganda. Kung masunod talaga yung plano, minamahal. No? So, napakalawak pa yung area. No? Sabi nga ng ating beloved Minister Pogs, na kung may pagpapala, bibili ng kahit mga 2 hektarya doon sa paligid ng chapel para hindi madikitan ng bahay yung ating chapel. No? Yung 2 hektarya na yon, pwedeng pag in the future, hindi pa babalik ang Malapi noon, pwedeng patayuan natin ng mga housing para matulungan ang ating mga kapatiran, pwedeng matirhan sa mababang halaga. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yun yung example ng perspective. No? At higit sa lahat, ang inihanda ng mahal na Panginoon, ang mga mansion sa langit. Sa piling ng ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So sa Jeremiah chapter 29 verse 11, huling talata, praise the Lord, pakinggan po natin ng mainam. Dito sa 29:11 ng aklat ng Jeremiah, ganito po nasusulat. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Ilocano version. Dito po sa Jeremiah 29, talatay 11. 11. Tamok dagiti pampanunot a panunutek ami papan kada kayo kuna ni Jehova ang panunot da ti kapya ket saan nga iti dakes tapno mangted kada kayo ti inanama iti maudi a pagtungpalan nyo. Amen. For I know the thoughts that I think toward you. So ang mahal na Panginoon ay nag-iisip para sa atin. Amen. Amen. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. For I know that the plans I have for you, plans to prosper you. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ano po ang plano ng Malapi noon sa bawat isa sa atin? To prosper us. Amen. So bawat isa sa atin may plano ang Malapi noon na tayo ay pagpapalain. Lalago sa lahat na bagay. Hindi lang sa espiritual, pati sa pinansyal, pati sa material, physical, amen, at higit sa lahat, spiritual. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi yung habang tumatagal sa paglilingkod, naghihirap, hindi ganun. Hindi yung tumatagal sa paglilingkod, nawawalan ng pananampalataya, hindi ganun, minamahal. Habang tumatagal tayo sa paglilingkod, pinagpapala tayo, amen, lumalakas ang ating pananampalataya, parang agila, lalo tayong lumilipad pataas habang sinasalubong natin ang mga pagsubok sa buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. No? So, kung minsan kasi, magpakainit lang tayo pag may problema. Oh, pag walang problema, pabanjing-banjing na. Oh. Dadalo lang kung
May problema. Hindi ko mag-absent ngayon dahil may problema ako. Sa next, pag malutas na problema ko, mag-absent na naman ako. Parang ganoon ba? So, ang kaaway, ang binabantayan naman yung maglaylo ka. No? Maglaylo. May problema o wala, praise the Lord. Amen? Purihin natin ang mahal na Panginoon. Ha? Sabi nga ng Bible, sa kahirapan, sa kasaganahan, purihin mo ang Diyos. May makain, walang makain, purihin mo ang mahal na Panginoon. May pera, walang pera, purihin mo ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang yung magpakainit ka lang pag walang pera, o may karamdaman, o may pagsubok. Ha? Sa panahon ng kasaganahan, magpakainit pa rin tayo sa mahal na Panginoon. Kasi maraming nawawala sa kasaganahan eh. Ha? Parang yung istorya na narinig ko noon, yung unggoy, habang binabagyo, hindi siya nahuhulog sa puno ng kahoy dahil yakap na yakap niya yung puno. Naghanap talaga siya ng sanga na hindi babali, doon siya. Yakap siya sa puno. Habang binabagyo, di nahulog yung unggoy. Nung huminto yung hangin, at yung hangin halos hindi mapapansin na may hangin kasi hindi gumagalaw yung dahon. Yung hangin doon lang sa mata niya. Ginaganon lang yung mata ng unggoy. Inipihipan ng hangin hanggang nakatulog, bumitaw, nahulog. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? So, huwag talaga patulog-tulog. Ha? Dahil walang problema, walang pagsubok, doon patuloy na backslide. Doon patuloy na hulog sa paglilingkod. Nung walang pamasahe at talaga naglalakad. Habang naglalakad, bit-bit yung mga anak. Habang naglalakad, talagang tumutulo yung luha. Pagdating sa gawain, luhod ka agad yan, taas ang kamay. Talagang napakainit. Init maglingkod. Naalala ko doon mga kapatiran sa Leyte. Nung na-assign ako sa Leyte, binabaktas nila from Mahaplag to Baybay Leyte. Dadaan sila sa gitna ng kagubatan. Bago nila marating yung highway. Tapos, pagdating sa highway, sakay sila papunta ng Baybay, dalo sa gawain. So, aalis sila mga alas 4 o alas 3 ng hapon para makarating sa gawain ng overnight, mga alas 8. So, habang binabaktas nila at sinusuong yung kagubatan, dala-dala sila ng halo gitar, puri sila sa mahal na Panginoon. Sa daan pa lang, habang naglalakad ang mga kapatiran, napupuspos na sila. Lalo silang pinagpala ng mahal na Panginoon. Lalo silang dumami. Tapos napag-isipan ko, ano kaya kung bubuksan na lang natin ng gawain doon. So binuksan namin, tuwang-tuwa sila. Nag-donate sila ng lupa, nagpatayo ng chapel, binuksan. Pag overnight, nag-uumpisa na lang overnight, wala pa. Kapitbahay na yun. Samantala, nung malayo pa, nung kailangan pa nilang maglakad, sila pang maunang makarating sa chapel. Kasi alas 3, alas 4 ng hapon, naglalakad na sila. Tapos pagdating doon, alas 7, bago mag-umpisa ng alas 9, alas 8, nandoon na sila. Malayong malayo yon, mainit na naglilingkod. Tapos nung malapit na yung gawain, inaabangan kung kailan tutugtog. Pag may tugtog na, umpisa na, ligo na tayo kasi nakatugtog na. So, makita mo yung diferensya. No? Pabanjing-banjing na lang kasi malapit na lang kasi. So, ganon. Kung minsan, ang isang Kristiyano nababackslide dahil pinagpala. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, huwag po ganon. Pinagpala ka, hindi ka pinagpala. Magpakainit ka sa paglilingkod. Huwag bitawan ang iyong pag-asa.
Umasa tayo sa pangako ng mahal na Panginoon, hindi sa pangako ng tao. Amen? Awitan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah. Siya ang ating pag-asa, ang mahal na Panginoon. Ang pag-asa natin sa ating buhay. Walang imposible sa ating Diyos na buhay, minamahal. Naobserbahan natin ang ating pong kapaligiran. Yung mga bulag ng mga leader ng relihiyon, inaakay nila yung kapwa nila followers ng mga bulag din. Although nagmamarcha na sila sa kalsada. Dinadala yung kanilang membro kahit saan-saan para labanan ang pamahalaan. Yung iba, akyat sa bundok, nag-armas, nawala na sila ng pag-asa. Nakalimutan na nila ang mahal na Panginoon. Nakalimutan nila ang pangako ng ating Diyos na buhay. Hindi na nila kayang magtiis, minamahal. Pero ang tunay na mga lingkod ng Diyos, pinanghahawakan natin ang pangako ng ating mabait na Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Amen. Hindi nagsisinungaling ang mahal na Panginoon. Itaas po ang ating mga kamay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Hallelujah! Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Isentro po natin may palang ating puso at isipan sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah! Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Amen. Praise the Lord. Paghawakan mo, Hallelujah! Hallelujah! huwag ako'y mapahiwalay. Palagdarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Hallelujah! Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay sa akin. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. Isigaw po natin ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Paulit-ulit ating bagitin ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah! Dalamhati ang sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, hallelujah, ang pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong
pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dalamhati at sakit, ito'y aking iniisip hanggang sa pagbabalik. Dumating man ang dilim, nangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking tinisip hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking iniisip hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking iniisip hanggang sa'yo pagbabalik. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to Jesus. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong karamdaman, minamahal, itaas po ang inyong kamay at dalangin din po natin, minamahal. Hallelujah. Ang matagumpay na krusada sa dako po ng Hong Kong sa araw po ng Linggo. Hallelujah, praise the Lord. At iba pang mga krusada na naka-schedule sa iba't ibang mga outreach and outstations sa buong bansa at iba yung dagat, minamahal. Hallelujah, dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Hesus. Hallelujah. Bunga ng mga panalangin. Hallelujah. At pag-aayuno ng iyong nilangisan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Salmeda. Kami pumalapin noon ay humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, ano mga aming naisip na gawa, na banggit ng aming mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mong bawat isa malapin noon. Hallelujah. Dalangin po namin ang matagumpay. Hallelujah, na Church Anniversary Crusade sa dako po ng Hong Kong sa araw po ng Linggo, mahal na Pinoon. At mga krusada pa, hallelujah, na darating sa iba't ibang mga outreaches sa buong bansa at ibang sa iba yung dagat, mahal na Pinoon. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na magliligtas ng marami pang mga kaluluwa. Ano bang mga karamdamang taglay ang bawat isa, alisin mo sa malang kaparaanan. Aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, sickness be healed. Right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay tumayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating pong mga kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At ibigay ko na po ang pagkakataon sa ating pong beloved brother.